Abangan niyan doon sa may sa BBs. Brent Esports. Aabangan na natin kung magkakaroon nga ba ng Game 3 ang tagisan ng mga pinakamalakas sa buong mundo. It's Echo versus AP Bren. Game number 2. Sino bang nakakalamang sa early game? Anong pwede nating ma-expect pagpasok natin dito? Nakita ko kasi yung aura ng AP Bren, yung body language nila, parang it's game time eh. Parang hindi kagaya last time na pag natatalo sila, parang okay lang, kamali tayo. This time yung aura nila, hindi na tayo pwede matalo. And I like the Akai Prayo para sa kanila. Ito yung mga Bren mechanics eh. Yung Bren na, okay, nagkamali tayo ng drop pattern, pag-uwi natin, unahan natin yung Akai, doon tayo nadali kanina. Ganun lang yun eh. And look at this, the Khalid already establishing lane dominance kasabayan ng Valentina. Napakabilis ng clear speed na yun. Oo, mabilis talaga yun. Pero may spot na gagawin muna si JP. Classic to na ginagawa ni JP eh, no? Ano yan eh, lagi mo makikita yan sa kanya eh. Na pwesto siya dyan, wag lang siya mamatay, info lang ang kukunin niya. At napaka-importante ng info early on in this part of the game. Mas lalo na kung marunong kayo mag-track ng jungler ng kalaban dahil pwedeng mag-iingat o pwedeng maging aggressive ang mga ibang side laners natin. But looking at our emblem build with ang daming sapatos sa side ng Echo. Para naman dun sa Bren, it's all about yung pagiging tacky kasi kailangan may humarap. So even yung kanilang hero dito naka-tenacity, knowing na gusto nila makipag-trade at gusto nila makipagbakbakan para nga mala-siege ang AP Bren. Ang bilis ni ni Benny Cutie. Sobrang magbe-benefit yung Art of Delivery nito na mabilisan niyang mapipindot at magkakaroon ng stocks dahil ang bilis niya rin sa Reaper. Magamit niya sa jungle. At napaka-importante ng movement speed sa isang Claude ngayon. Kailangan talaga nakakatakas ka o nakakadikit ka. And so far, mukhang magkakaroon agad ng laban dito sa may bandang itaas. Konting poke down lamang, 5 segundo bago lumabas ang pinakaunang turtle ng larong ito. Wala pang mga level 4 though, ang dalawang komunan. Sasabay yung purple doon. Pero mauna ang Bren. This time 4 pala si Pew, 4 din si Carl, Echo. Astral Echo. Astral Echo, JP. Sisipahin si Pew, may Wave of the Dragon, wala. Ninakaw lang ni Pew. Kalati ang buhay ng turtle. Yon yung laser. Tatamaan si Kyle. Heavy speed. Sabi ni Carl, usok retry tayo. Yun na pala ang makabagong combo. Hindi na kailangan mag-appraiser's track. Kailangan lamang tusukin at retryin. That's the turtle secured for the side of Echo. Masasabi mong hindi ito yung first time na may katapat na Akai sa jungle itong si Carl TZ. Kabisado niya yung gagawin. So nung hinatak yung turtle, kung papansinin nyo, medyo outside of the pit. So paggamit ng heavy speed, hindi rin na-lockdown si Carl TZ. Immediately nag-dash out siya doon sa may dulong-dulo ng pit nung, di ba, para pa siyang crescent. Doon siya sa may gilid at hindi siya inabot ng heavy speed, nakapag-retry pa rin siya. At saka nasa range pa rin siya ng retry, no? Imbis na mapalayo siya or talagang ma-stun siya. That is the knowledge, of course. And again, nag-free farm na si Benny Cutie. Double lane, inabangan ni Super Marco. Pero hindi natin nakita sa camera. First blood na punta sa kamay ng Echo. Flap easy goes down. And there you go. Yung Khalid na dapat lamang sa lane ay nabigyan ng solo kill. Na-outplay ni Mr. Sanford. Flap Daisy. Then again, Super Marco, bantay sarado din siya kay Benny sa farming pattern. He knows this. Kasi nagkukulot din siya eh. So alam niya yung double lane, kaya inabangan niya. Good thing for Benny, he survived the potential flank na gusto sanang gawin ni Super Marco. Good usage of the sprint. Then katry niya lang dito sa may bottom lane. Nahanap nila si Benny Cutie. Mahanap nila pero nasa loob na ulit ng Torre. Kyle TZ goes for it. Okay, pero doon sa top lane nagkapatayan. Meanwhile, dito sa bottom lane, nagkakabigayan. Nandun si Carl sa batang gilid ng Brazer's Wrath. Babanatan si Kyle TZ. Grabe, high-level cross-map plays mula sa Echo. Alam nila na hindi naman pwedeng isa lang yung ginagawa mong play. Kaya nilang pagsabayin. Yup. Napansin niyo yung ginawa doon ni Benny Cutie. Just go into the bush, tapos nakahanda na yung BMI niya. Sobrang instant, no? Isang talon pa lang mula sa side ng AP Bren, nakatakasan niya agad. And kahit makakuha ng magandang heavy spin, nakatakas po rin si Benny Cutie dahil sa kanyang kapilisan. Oo nga eh, pati full stacks pa yung Art of Thievery. Flap di simulado ngayon. Hindi tumama yung recall, pero mas tumama yung Dragon Kick na meron si JP. Air JP is in the building. Babanatan siya ngayon ni Kyle. That is the retaliation play coming out from AP Bren. Then again, the macro objective, livreng turtle para sa Echo. And this is their second turtle of the game. Si Kyle TZ na agawan pa ng orange buff during that time.
maganda dito para sa side ng Echo is lahat ng lanes sila na ipanalo nila, knowing na yung AP Brain, pang early game yung kanilang composition, tapos sila yung lamang sa ngayon. At sila yung pang late game dahil dependent sila dun sa kanilang Claude at Novaria. This is gonna be really good para sa Orcas kasi alam nila na set, kumbaga insured ang Echo. Talagang makikita natin na kayang-kaya ng Echo sumabay sa isang early game lineup. Even if sinasabi mo na nga na kailangan nila mag-antay dapat, pero paano nga ba napunta doon? No? Parang ang ganda kasi ng rotations nila. Parang may kabisado talaga sila sa map na ano eh. Na Hindi natin rotation. nakikita. Hindi natin nakikita. But then again, I still feel na mag 5-on-5 situation nasa bayan late game at madali yung Claude, i-retail is i-retail in terms of the damage out. Kailangan, iniintay lang nila yun eh. Pero nadadali sila ng Echo sa pick-off kasi. Kailangan talaga nilang iwasan na mapitas ng isa't isa, ng isa-isa in AP Bren. Tama ka doon, no? Napakasakit pa rin naman ng infill. Kailangan lang ng konting oras, konting farm. Siguro pag nakuha ng 2 or 3 items ay pwede na ulit silang pumalag, pero pinilit talaga ng Echo na ituloy-tuloy. And Carl TC already picking up the plate armor. Hindi na pwedeng basta-basta banatan ni Super Marco. Sipa na naman, coming up from JP. Si Pew ngayon, the low-key goat. Sabi ni JP, kala mo ikaw lang ang low-key ha. Medyo may pagkaunting low-key din ako. Mukha si Sanji. Oo. Ay, grabe, Sanji. Mainit. Ay, grabe. Nakikita mo yung mga ganong moves, walang tigil eh. Yun yung mga kitang-kita mo talaga hanggang loob ng bahay. Pero mukhang Kyle TC going in for the heavy spin. Carl TC ngayon ay nakulong sa loob ng kanyang purple buff. Goes in for the 2v3. Pero pinap na yun ni Super Marco, kanyang sprint. Carl TC gusto yung purple na to. Nandun pa sina Flap, yung recall, sinachani lang si Pew. Sino makuha ng purple? Makuha pa rin ni Kyle. As a Brenny, AP Bren will save that purple. Pero alam na nilang walang retry. Yes, exactly. Hindi nag-retry doon si Cartesi. Pinwersa lang nila yung retry so that they'll get the turtle for free. At libre na naman to mula sa Echo. Parang economics na. Economics. Kung mga nag-trade, sige, iyon na ang purple mo. Pero amin, ang turtle, at amin din si Super Marco! Iba yung Tiger dito, binaban natin Super Marco. But Super Marco, of course, with the roar. At syempre, buhay pa siya. Tamang dikit lang sa torre. At goods na goods naman kasi. But then again, may laser pa Sanji. Sanji, flicker out. Super Marco will survive. Wala nang gagawin Sanji. Sumubok lang. 2 for 5. Nice kill na napunta dito sa kamay ni Super Marco. Kailangan talaga ng AP Bren yun. At mukhang si Carl TC mamamain ang tatlong miyembro ng AP Bren. Saktong region lang. Napakakunat po nito. Maganda natin sa side ng AP Brand, kailangan nila mag-group up. Masakit pa rin naman yung Minoan Fury tapos meron sila ng kanilang heavy spin. So even when yung Echo ay leading ng ganito kadami, hindi pa end of the world para sa AP Brand. Kailangan nilang i-utilize yung kanilang composition in front to back na makipag-backbackan, makipag-engage sa Echo 5v5. At kaya din naman kasi nilang i-hold ang mga miyembro ng Echo basta tumama ang crowd control. Ang kailangan nilang gawin dito ay siguraduhin na kung tumama man ang kanilang crowd control ay protektado pa rin ang kanilang marksman. Dami rin kasi nilang wave clear eh. And good decision from Super Marco to stay in the tower. Usually kasi yung iba, itatakbo yun hanggang second eh. Pero doon siya madadali ata. Taunted si Super Marco nyo, hindi tumama yung laser. Buhay pa! Buhay pa Super Marco, inabol ni Sanford! At grabe naman yung ligtas ng AP Bren. But si JP nandun sa batang gilid. Babanatan siya ni Flap with the slashes. But Benny Cutie will take the tower and Owen will be the one who is gonna fall down. Nagsakripisyo na dun si Owen pero buhay pa rin ang carry. Grabe ang sakit na ni Sanford na medyo nakakatakot na para sa AP Bren pero tinakot dito si Sanford at sumabasa sa mga pero nasipa. Flap TC hindi niya tapos si Sanford doon at makakatakas pa nga si Topa Kids. Naapektusan pa ni JP si Pew. Kumaliwa. And with that, Topa Kids Sanford. Isa na namang highlight na maipopods for sure. Apat yung tinamaan nung, dalawa lang pala. Ang Astral. Huling-huli dito si Super Marco. Okay. Ang bilis ng Echo. Mahuli si Kyle TC, hindi pa rin pala tapos. Taunt. Dash out for Kyle. Sanford. Aray! Aray! Pew! Aray na banatan si Kuya Pew. Si Daddy JP. Si Daddy JP at sabi ni Kyle Pew ay nirikolan ang dati niyang teammate. Nirikolan, naalala ko to, nasa M2 tayo nun eh. Kalaban natin, Myanmar. Pero isipin mo, men, gano'n nakatagal. Ilang taon na ang nakalipas pero sila pa rin ang isa sa mga pinakamagaling. Matindi talaga. At dahil dyan, tayo ay nandito na lang para panoorin ang Echo mag-lord. And that is the first Lord of the game secured by the Orcas.
a 7K gold lead. Ano na bang natitirang win condition ng AP Bren dito, Wolf? They definitely need si Ogwen. Tapos combo nila ng Dami Super Marco. I wonder kung magdi-Demon Hunter Sword niya ngayon si Super Marco. Kasi kukunan na ng mga kalaban eh. Oo. So far, kanyang item has Claws and Berserker Fury. Tingnan natin kung ano kanyang third item, but definitely kailangan nila yun. Ang only win condition left for AP Bren, makakuha ng malupit na Minoan Fury. Ito si Ogwen. Tapos malalayer nila. Oo. Until then, Eagles talaga. Eagles, Perfect execution ang kailangan nating makita mula sa AP Bren. Malefty na lang. Birong labanan ng ang 8K gold lead. Hawak ba ng M4 World Champs? Mid lane ang ipupush ng mga Orcas at may Lord sa baba. Ang laking bagay nung Pakito tsaka Chomen na kung ikaw si Super Marco, kailangan nag-worry ka dun sa dalawang Aray! na yun na pwede kayo flank, Pew. Pew na lang din ang buhay niya. Meron ng lightning truncheon itong si Sanji. So, Aray. hindi ka na pwedeng magpahagip, hindi ka na pwedeng magpadaplis. Oo. Hindi ka na pwede mag-uhitan. Nako po. Gumuguhit pa rin ngayon si Sanji doon sa bandang likod. Dumidepensa ang Bren. Nagtatabi-tabi na mula doon. Kyle! Kyle DC may maipit. Si Carl ang naipit niya. Carl Wow! wala na magagawa. Si Pew ngayon ay pulado. Tinamaan ngayon ng mga... Oh! Pero may depensa na magagawa with the Nuance Fury. Nagtabog. Umikot-ikot si Benny. Magkahabol ba ang side ng AP Bren? AP Bren with the defense! A 3-4-1 exchange. Napakagandang ipit na ginawa ni Kyle DC. A 7K gold lead. Nabawasan ng mga ilang libo din. At nakakuha ng importanteng momentum shift para sa AP Bren. Mahaba-haba pa rin yung kailangan nilang habulin, pero at least they're in the right direction. We said na Minoan Fury yung kailangan. Isa pa palang ingredient na dinagdag ng AP Bren is, unahin muna natin yung heavy speed. Hindi natin kailangan gawin na parang ang magkasabay ang heavy speed. Kung sakaling nagamit na nila yung ultimate Yakai para lang makapwesto at makakuha ng magandang timing si Ogwen, that will be enough for AP Bren. Sobrang clutch ng pwesto na yun. Saktong-sakto kasi yun dun sa may abot ng tore. Nakita mo ba yun? Umurong siya ng konti. Alam mo yung naipit na niya eh. Kung normal kang player, okay na yun. Naipit mo na, sige banatan nyo. Pero sabi niya, hindi, kahit busy ako eh. Oo. Sa sidestep ako ng konti. Para umabot, Para dun umabot sa tower. tore. Kaya umabot dun sa tower damage. Kaya hindi na nabuhay si Carl. That was a great maneuver from Kyle together with the Minoan Fury. So, parang ang hirap pang gawin ulit nun ah. Oo, parang yun eh. Hirap Parang ulitin. once in a Oo nga blue moon yun eh. Dun yun sa Infinix logo eh. Nabigyan eh, no? Nabigyan eh. Infinix position. The Infinix position. Napaka ultra fast ng pinakita ng AP Bren doon. Ultra fast na reposition mula kay Kyle TC. Yeah. At ngayon lalabas na ang pinakaunang Luminous Lord ng larong ito. 10 segundo at nakapwesto na ang mga Orcas. Lumalangoy na, naghahanap ng pwedeng mapatay pero medyo malayo-layo ang AP Bren. Nagkakaroon ng pag-control ng wave. Pag-freeze lane. Yung info nila dito mula kay Sanji Kang. Iba, no? Iba. Iba eh. Iba si Sanji. May Live action Sanji na kasi siya ngayon. Grabe, hindi ko kinakaya. Medyo intense. Nagkabilihan na. Nagkabilihan na ng mga wind of nature. Ano? Kamakati na rin si Benny. Oh! Art of Thievery for Benny Cutie. Uy, ang sakit! Aray! Men, alam mo masakit na talaga pag nagiging aso tayo dito na mapaaw-aw-aw na tayo. Ow! Si JB ngayon iipit pero mga flick out si JB ayun na yung mga bang! Benny Cutie na medyo masakit. Pero mas masakit naman yung mga pana na binabato. Super Marco! Super Marco! Super duper Marco with a win shot. Benny! Si Benny Cutie ay nasipa. At doon nakabalik ang side up Red Esports. Ikaw ay talagang magiging aso sa ow! Kasi masakit ang binabato ni Super Marco. Sabay si Flav papanata pa Sanji. Sanji, babalik ba? Nag-overboard out na si Flav DC. Tatapusin ba ng AP Bren? May Lord sa baba ah. Ito na ba yun? Ito na Lumaban-laban na ang AP Bren at mukhang parating na rin ang bawi-bawi dahil mapunta na sila dito sa mid lane at hindi na nga nila mapapansinin yung Lord sa may bandang ibaba. This is an Iritel na pwedeng mag-push. Susubukan na ni JP lahat ng mga kanya mga kaya. Pero Mega Minyoso, nandito si Sanji. Kaya bang depensahan ni Sanji ito mag-isa? Binabanatan na ngayon yung tower. Pero nandun na buhay na ang Echo. At kailangan na tumakbo ng Bren. At pinagsasabog sila ni Sanford. At si Sanji pa nga nakakalasit. Iba talaga magluto. Iba talaga ang level ni Sanji. Oh, no! At pinarusahan siya ni Kyle. But then again, 3 heroes are down para sa side ng Bren. Tinatapos na ni Lord! Sabi ni Lord, gusto ko din. Ako na daw. Nasa akin ang gawa! Sanford will finish it with the Lord. Echo will take the 2-0. And that winning moment is brought to you by your official sponsor, FWD,
Life Insurance. Nasa Echo ang sipag at nilagay ng Lord sa